Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang komento rito ni ka-crypto na si Sally Mindanao 6597. At ayan, sabi niya rito ay, "Sir, pa-help naman po. Gusto ko lang po sana na malaman if still may ma-receive ba ako na Pi token from unverified balance, even referral ko is inactive na or deleted na yung Pi network app nila." Kaya yan ang ating pag-uusapan dito tungkol po sa mga unverified balance, inactive referrals at kung paano po ito nakakaapekto sa matatanggap nating Pi tokens. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng unverified balance dito kay Pi Network. Kung ikaw ay nagmina ng Pi token gamit po ang Pi Network app, nakakabuo ka ng Pi balance araw-araw. Pero hindi lahat ng ito ay automatic na magiging mainnet balance o yung balance na talagang pwede mo nang i-transfer o i-trade kapag naging available na sa public exchange itong si Pi. Yung tinatawag po na unverified balance ay bahagi po ng Pi tokens mo na hindi mo pa officially makukuha sa mainnet wallet mo. At bakit? Dahil ito po ay nakadepende sa ilang conditions. Isa po sa mga pinaka-importanting condition ay ang KYC or Know Your Customer Verification. Kapag hindi pa kasi KYC verified ang account mo o mga kasama mong nag-referral, hindi pa ililipat ang buong balance mo papunta sa mainnet. Ngayon ay may epekto ba kung inactive na or na-delete ang Pi Network app ng referral mo? Ayan. Sa kasalukuyang rules or patakaran ng Pi Network, ang mga Pi tokens na nakuha mo sa referral bonus ay maaaring hindi po mapunta sa iyo kung ang referral mo ay hindi po siya or hindi po sila KYC verified. Kung inactive na ang referral mo o kung tinanggal na nila ang app, posible na hindi na nila ito ma-access para mag-KYC. Ibig sabihin ay yung part ng na mina mo na Pi na galing po sa referral bonus nila ay mananatiling unverified. Hindi mo ito makukuha hanggat hindi po sila nag-KYC. Halimbawa kung may isa kang tao, ayan, halimbawa kung may isang tao kang na-refer at dahil sa kanya ay tumaas ang mining rate mo pero ngayon ay hindi na po siya gumagamit ng app, may posibilidad na hindi mo na rin makuha yung bonus portion ng Pi tokens mo na galing sa kanya. Kumbaga parang team effort kasi ito. Kung hindi kumilos ang teammate mo, apektado rin ang reward mo. Ngayon ay paano mo malalaman kung magkano po ang verified versus unverified na balance mo? Sa app mismo ng Pi Network, may section dito na tinatawag na Mainnet Balance Breakdown. Makikita mo dito kung magkano ang total na minina mong Pi, kung magkano sa total na yan ang verified at kung magkano ang unverified. Kaya makikita mo rin kung ilang percent ang hindi pa napupunta sa mainnet dahil sa mga hindi pa KYC verified na referral mo. Ang hindi lang malinaw sa karamihan ay hanggang kailan mo pwedeng hintayin ang mga referral mo para sila ay makapag-KYC. Ayon po sa mga nakaraang announcement ng PiCore team, may time limit po ang migration to mainnet. Kung hindi ka o ang referral mo ay hindi pa rin verified pagkatapos po ng deadline, posibleng mawala na ang unverified portion na yan. Ngayon ay ano po ang dapat nating gawin ngayon? Ang KYC verified, kung KYC verified ka na at ikaw mismo ay active pa sa app, congratulations dahil nasa tamang direksyon ka na. Pero kung meron ka pang unverified balance dahil sa inactive or hindi KYC verified na referrals, ang pinakamagandang gawin ay una, kontakin ang mga referral mo kung kakilala mo sila. Sabihin mong mag-KYC na sila habang may oras pa. Pangalawa,
Suriin po ang app regularly. Baka biglang may announcement na may bagong chance para sa mga hindi pa na-verify. Pangatlo, mag-backup po ng recovery phrase ng Pi wallet mo. Mahalaga ito para sa security ng token mo pag na may net na. Pang-apat ay maghintay po ng official announcement. Huwag pong basta-basta maniwala sa fake news tungkol sa Pi mainnet launch. At lagi kang mag-check sa official Pi Network app at sa mga social media channels nito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto holders ni PiCoin. Para sa atin na matagal na pong nagmimina kay Pi, ang ganitong sistema ay pwedeng ikatuwa or ikainis. Ikatawa kasi may reward para sa mga talagang seryoso at gumagawa ng hakbang para maging verified. Pero ikainis din kasi kahit effort mong i-refer sila noon, kung hindi po sila naging active or verified, parang sayang lamang. Ito ay isang paalala sa ating lahat na hindi po sapat ang pag-sign up lamang sa mga crypto projects. Kailangan nating alamin ang buong proseso, sundin ang mga requirements tulad po ng KYC at bantayan ang mga account para hindi po masayang ang ating pinaghirapan. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, naiintindihan ko po ang frustration ng maraming Pi users gaya po ni ka-crypto natin dito na si Sally Mindanao 6597. Isipin mo, nag-refer ka ng tao, naging active ka naman. Pero dahil sa hindi nila pag-KYC, naapektuhan pati ang rewards mo. Pero ganito po talaga ang structure ni Pi Network. Ang reward system nila ay binuo para sa trust-based at saka verified na ecosystem. Hindi po sapat na maraming users. Ang gusto po nila ay mga verified users na totoong tao. Kaya kung gusto mo talagang makuha ang buong halaga ng Pi na pinaghirapan mong imina, ang pinaka-importanting gawin ay mag-KYC ka kaagad at hikayatin mong mag-KYC na rin ang mga na-refer mo. Huwag ka pong mawalan ng pag-asa kung may unverified balance ka. Patuloy po ang development ni Pi Network at kung sakaling magbukas po sila muli ng KYC waves, baka may chance pa rin ang mga inactive referral mo na makabawi. Pero kung tuluyan na silang nawalan ng access, dapat mo nang tanggapin na maaring hindi mo na makuha ang buong Pi balance mo. At ayan, sa bandang huli, ang Pi Network po ay parang isang mahabang exam. Hindi po ito instant reward. Kailangang mapatunayan mo muna ang identity mo at kailangan ding sumunod sa rules ng buong network. Kung gusto po nating makinabang sa future ng crypto, future ng crypto, kailangan talaga nating seryosohin ang proseso, hindi lamang ang potensyal na kita. Kaya kung isa ka po sa mga nag-aabang kung matatanggap mo pa ba ang Pi tokens mo sa unverified balance o kahit inactive na ang referral mo, ang sagot ay depende sa status ng kanilang KYC. Kapag hindi po sila verified, posibleng hindi mo makuha ang bonus na bahagi mula sa kanila. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.